Meron pa. Meron pa, no? Yung tinatawag na geriatric care. Ano ba naman yung geriatric care na yan? Yan ba talaga ay kinakailangan ipasa in a special session? Hindi kailangan mag-antay para sa regular session? Ano ba yan? Hindi ko maintindihan itong kasinungalingan ng ating presidente. Alam natin na bangag siya, pero akalain ba niya bobo tayo? Ano pa? Amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act. Really? Hindi yan makaantay ng regular session? Ilang buwan lang ba ang regular session? July 27 ang State of the Nation address. Again, itaga nyo sa bato. Hindi yan maipapasa dito sa special session na pinatawag niya. Assistance to Individuals in Crisis Situation Act. Di ba, pinamimigay na yan ng gobyerno? Bakit naging urgent yan? Whether or not may batas, yan ay pinamimigay ng gobyerno. Kaya lang dapat magkaroon ng batas para sa susunod na presidente, hindi yan matanggal. Bakit? May plano ba siyang tanggalin ng AIX? Di ba wala naman? O ito rin, Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ito po ay sinulong sa panahon ni Tatay Digong. Anong amendment ang gusto niya na hindi makapag-antay ng July 27? Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas Schools Act. Ito siguro yung mga pagre-repair ng mga eskwelahan. Pero kung hindi naman yan naaktuhan nung regular session, bakit ngayon maaaktuhan yan? Amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batas na Pilipino Act. Ako po ang author niyan nung 17th Congress. Ano naman ang amendments na kinakailangan natin na hindi makaantay ng July 27? Anti-political dynasty law, hindi naman talaga mapapasaya kahit anong gawin niya. Presidential Merit Scholarship Program, pati ba yun? Emergency Scholarship Program? And such other measures aimed towards strengthening social protection. Ibinanggit nga, pati yung mga kinakailangan ma-appoint na mga presidential appointees. Ang problema, yung mga sekretary naman niya ang hindi nagsusumite ng mga dokumento para ma-confirm sila ng Commission on Appointments. So bakit kinakailangan ng special session? Ang punto ko po, kalokohan po yan. Walang special session na nangangailangang ganapin para sa urgent legislative matters. Ang urgent para kay Pangulong Bangag ay matanggal si Alan Peter Cayetano. Kaya siya nagpatawag ng special session. Itaga nyo sa bato matapos na maging Senate President itong Gatchalian na sang-ayon sa isang report na sinulat ni Bobby Tiglao, kaya naman pala para siyang chihuahua sa Malacanang, dahil talaga naman pong yung kanilang bangko ay sinalba at pinakita pa sila ngayon ang nagdurusa sa mga kalugihan ng bangkong yon ay ang national government dahil ibinili ng national government. Well, anyway, basahin niyo po yung artikulo ni Bobby Tiglao. No? Ako po ay shinare ko rin yan. Yan naman po ay publish sa Manila Times. No? Galing sa isang veteranong mamamahayag na sigurado naman po, finact-check niya lahat ng mga sinasabi niya. No? Pero yan pala ang dahilan talaga kung bakit siya nagpatawag ng special session para tanggalin si Alan Peter Cayetano dahil magsisimula ng paglilitis ni VP Sara at hindi po pwede na nasa kamay ng tunay na mga independenteng senador ang paglilitis kay VP Sara dahil ang gusto nga nila mapatunayang guilty si Inday Sara, matanggal sa posisyon at mapatawan ng permanent disqualification from public office. Yan ang dahilan kung bakit tinatakot nila yung mga senador. Hindi lang tinatakot, pinakukulong nila si Bato, si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy, dahil yung mga yan ay mga miyembro ng original na minority na naging majority. Tinatabasan nila ang susuporta kay VP Sara nang sa ganun magtagumpay sa kanila sila sa kanilang plano na matanggal si VP Sara at pagka siya ay natanggal na, magpatuloy sa charter change nang manatili till kingdom come ang mga Marcoses. Yan pong dahilan ng special session ng Kongreso. Hindi po for urgent legislative action, kung hindi urgent political matters para po sa Marcos 2.0, Marcos forever. Magagawa po niya yan sa Senado dahil tinakot na nga niya ang mga senador.